nababasa natin, yung unang lugar ay yung Jerusalem. Ang nangyari doon, sa Acts 2:38, baptism, then signs and wonders. And then, pagdating ni Pedro sa Caesarea naman, nauna naman yung signs and wonders at pagkatapos ay baptism. Pero ngayon, yung mga churches, baptism lang ng baptism, wala namang signs and wonders na nangyayari. Ang nangyari, sumikat lang si pastor. Kasi siya yung nag-ala Pedro na bautismo. At yung mga nagpapabautismo mo naman, nagpaloko lang sila. Sapagkat hindi nila magagaya yung sinasabi sa banal na kasulatan, yung ginawa ni Pedro, sapagkat sa ngayon, ang pagbabautismo ay hindi na makatotohanan. Sapagkat nasa ibang dispensasyon na tayo. And worst, mangyayari dito sa mga nagpabautismo, pagkatapos ng bautismohan, pakiramdam nila, napakabait na nila sapagkat nabautismohan sila. Subalit, pagkaraan ng ilang araw, makikita po nila, ang bautismo sa kanila ay wala namang pala talagang epekto po. So what else? Ito po ang masakit. Dahil yung bautismo, wala ng signs and wonders at kailangan gawin ng mga pastor, bibigyan nila ng ibang kahulugan yung bautismo. Ang gagawin nila, ang bautismo daw ay simbolo lang daw na kahit kailan ay hindi itunuturo ng banal na kasulatan. Subalit itong mga pastor na to, itong mga churches na to, babaluktutin nila, magpa-fabricate sila ng mga aral na yung bautismo daw ay simbolo lang. So ito namang mga brainless na mga members nila, maniniwala. Magpapabautismo ngayon sa sila ngayon, bautismo ng bautismo, wala namang nangyayaring signs and wonders gaya ng nangyayari sa banal na kasulatan. And therefore, itong pagbabautismo, makikita natin, hindi naman talaga siya makatotohanan. Sapagkat ang bautismo sa Matthew, Mark, Luke, and John, talagang makikita natin na may epekto siya sapagkat may kalakip siyang signs and wonders. Sa ngayon po, kapag nagbautismo ka, makikita mo na wala na siyang epekto sapagkat wala na siyang signs and wonders. So, nangyayari, nambubudol na lang tong mga leaders, church leaders, mga pastor, na kunyari may mga seremonya sila ng bautismo, pero sa katotohanan, wala na po siyang epekto. Hindi na po siya itinuturo ng banal na kasulatan sa atin ngayon. At ang masakit, muli, ang ikakatwiran nila, hindi, simbolo lang yan. Ay nako, yun po ay hindi itinuturo ng banal na kasulatan. At ang katanungan, bakit nyo nalalaman yan, Faithful Lord Ministry? Sapagkat ang sabi sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that is not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kasi tayo po ay nagra-rightly divide the word of truth. In other words, alam natin yung mga katuruan na sound doctrine kung saan ito po ay nakabase sa katotohanang sinasabi ng banal na kasulatan. Ikalawa po, dapat po ang sound doctrine ay nakapokus lamang sa doktrina ng Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat kung hindi ka po nakapokus sa doktrina ng Apostol Pablo, yun nga po yung mangyayari. May speaking in tongues, may water baptism, at kung ano-ano pa po yung ipapagawa sa inyo ng mga churches, sapagkat kung saan-saan lang po sila kumukuha ng aral nila. Kinakailangan po, ang aral ng sound doctrine ay nakabase lamang sa katuruan ng Apostol Pablo. Katlo po, ito po ay dapat na mahigpit na ipinapangaral ang pagpapawalang sala lamang ay mula sa biyaya sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sa buong aklat po ng Biblia, wala pong ibang nagtuturo ng justification by grace through faith, kundi ang Apostol Pablo lamang. Wala pong EGR, wala pong camp, wala pong accept Jesus as Lord, personal Lord and Savior, at marami pa pong iba. Tayo po ay mahigpit na nakasandig sa justification by grace through faith. At ikaapat po, tayo po ay may proteksyon laban sa mga nagpapakilalang sila raw ay mga pastor. Sila raw ay tinawag ng Diyos para magpastor. Sila raw ay may calling sa Diyos. Huwag niyo pong paniniwalaan ang mga yan. Sapagkat nag-iisa lamang po ang ating pastor at apostol, yun po ay walang iba kundi ang ating Apostol Pablo. Wala pong iba tayong pakikinggan, kundi ang Apostol Pablo
At kung ang Brother Mel po ay lumilihis na sa aral ng Apostol Pablo, wag nyo na po akong pakinggan. Sapagkat ang Brother Mel po ay nakatuon lamang mula sa aral ng Apostol Pablo. Sapagkat, sabi ng Apostol Pablo, sundin nyo ako, gaya ng ako'y sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Kung sinusunod natin ng Apostol Pablo, sumusunod po tayo sa Panginoong Jesucristo. So, punta po tayo sa ating admonition. Meron po tayong 5 bagay na tinatalakay dito sa admonition, kung saan ito po ay yung mga warnings ng Apostol Pablo na during his time ay nagbibigay siya ng mga babala sa mga churches upang hindi sila lituhin o malito ng mga nagpapakilalang mga may calling daw sila. Number 1, yung tinatawag na deceptive appearances. Nakita po natin itong deceptive appearances na to, kung saan itong mga nagpapakilalang pastor na to, magsisimula sila sa presentableng itsura nila, mga may impress ka sa kanilang kagalang-galang na mga pananalita. Upo, puro upo, mas marami pa yung salitang upo kaysa sa pag nakikipag-usap ka, And then, personal entitlement. Ako po, may tinawag po ako ng Diyos. Yung mga ganun po, At ang ikahuli po at ang pinaka-effective na estilo nito mga yung paawa effect. Ako, kita nyo po yung sapatos ko, parang si Lacoste na, nakanganga na. Magpapabili ngayon ng sapatos ang mga yan. Ganyan po ang mga galawan, itong mga to. Naku, kabisado na kayo ni Brother Mel. Pangalawa po yung anti-Paul indoctrination. At nakita po natin itong mga pastor na to, hindi sila sumusunod sa otoridad na ibinigay ng Diyos kay Apostol Pablo. Nag-iiba po sila ng mga galaw nila. Ito po ay hindi naniniwala sa autentisidad na ang apostol ng mga hentil ay ang Apostol Pablo. Isinisingit pa po nila sila Pedro, sila Santiago, at marami pa mong iba. Hindi rin po nila tinatanggap ang teolohiya o ang katuruan ng Apostol Pablo. Yan po yung mga tinatawag nating anti-Paul indoctrination. And number 3, works underneath faith. Alam na po natin yan. Kunyari po, grace tayo dito. Pag nandun ka na po sa loob, may EGR ka na. May pilgrimage ka na. May down watch ka na. May camp ka na. May revival. Nako, papagurin ka po niyan. Puro works pala yung nasa loob. Kunyari lang po yung grace. Dito po sa atin, grace from the start, grace till the end. Wala po tayong works dito na magpapakapagod tayo. Kung kaya't iiwasan po natin itong mga ganitong klaseng pagpapakilala nitong mga nagkukunwaring pastor. And then, self-serving motives, tinalakay na po natin ito, nag-i-establish sila ng power and authority. Kapag nakikita po nila o nahahalata nila na yung mga members nila, sunod-sunuran na sila na parang dinodiyos na sila, eto na po sila. Mag-establish na po sila ng kapangyarihan, and then isi-secure na po nila yung kanilang mga financial obligation. Kukuha na po sila ng sweldo, kukuha na po sila ng allowance, at by the way po, ganito po yung nais kong maintindihan natin. May mga pastor po na kunyari, mukha silang kawawa. Pero meron silang mga allowance at sweldo. Ngayon po, meron sa Biblia na sinasabi ng Apostol Pablo, may mga kinakalakal ang salita ng Diyos. Ito pong mga nagpapakilalang pastor na mukhang kawawa na to, ang sinasabi po nilang kinakalakal ang salita ng Diyos, yung mga big time po, yung may mga eroplanong pastor, milyonaryong pastor sa Amerika, yun po yung sinasite nila. Yung sarili po nila, kung maliit ang sweldo nila, hindi raw nila kinakalakal. Hindi po ganon. The fact na sumusweldo ka, the fact na kumikita ka dyan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, maliit man ang bigay sa iyo o malaki, pareho lang kayong kinakalakal nyo yung salita ng Diyos. Black and white lang yan. A and B lang yan. Walang gray area yan. Kung wala kang tinatanggap whatsoever, hindi mo kinakalakal ang salita ng Diyos. Kung may tinatanggap ka, maliit o malaki, kasama ka dun sa sinasabi ng Apostol Pablo, ginagawa mong kalakal yung salita ng Diyos. Ang malas nyo lang, kasi
Hindi kayo kagaya ng mga big time na mga pastor na tumatanggap ng milyon-milyong piso o dolyar. Kayo, baka wala pang 1,000 tinatanggap nyo sa isang buwan. Pero hindi nyo pwedeng sabihin na hindi nyo kinakalakal ang salita ng Diyos at ang nagkakalakal ng salita ng Diyos yung mga big time sapagkat malaki tinatanggap nila. Hindi po. The fact na maliit o malaki ang tinatanggap mo, kapag tumatanggap ka ng sweldo allowance, ikaw yung pinapatunguhan ng Apostol Pablo na kinakalakal mo yung salita ng Diyos. Kaya wag na po kayong manloko ng mga kapwa nyo dyan sapagkat halata na po yung inyong mga kasinungalingan. Number 5, they teach self-made doctrine. Bakit po sila nagtuturo ng mga imbentong mga doktrina? Para po maka-attract sila ng mga tao. Yan po ang layunin nila. Para po maka-attract sila ng mga tao, kung kaya kinakailangan nilang magturo ng mga bagay na sa tingin nila ay ma-attract yung mga tao. Hindi po sila magtuturo ng makatotohanan ng salita ng Diyos sapagkat alam po nila sa sarili nila, sa puso nila, na kapag ikaw ay nagturo ng makatotohanan ng salita ng Diyos, konti lang ang magiging miyembro mo. Kaya gusto nila, kahit magsinungaling sila sa salita ng Diyos, basta marami silang miyembro, mas gugustuhin pa nila yung mga ganun. Kasi, mas malaki ang pagkakataon nilang yumaman pag marami nga naman silang miyembro, kahit na hindi yan makatotohanan. So, ito po yung mga estilo uli ng mga anak ko. Kabisado na po kayo ni Brother Mel, no? Panalangin niyo na lang po na mamatay na kagad si Brother Mel para wala na po kayong manggaganyan sa inyo, no? Para pare-pareho na lang po kayong lolokohin niyo yung mga sarili niyo, no? Shallow indoctrination. Ano po yung meron sa shallow indoctrination? Yung mababaw lang siya. Alam niyo po, ang tubig kapag malikot yan, mababaw lang po yan, no? Shallow indoctrination. Mag-uumpisa po yan sa motivational. Kaya mo yan, kapatid. Lahat ng mga problema, kaya natin yan. Si David, napakaliit. Ginano niya si Goliath, napatay niya. Yan, ganyan ang mga style niyang mga yan, no? Kahit mahirap po tayo, ay kakayanin natin. Hindi po natin tinuturo yan. Ang tinuturo po natin dito, mahirap tayo, subalit mayroon tayong tinitingnan, inaasahan na pag-asa na kung saan magkakaroon tayo ng mga spiritual gifts na dadating sa atin. Number 2, emotional. Magkukwento yan ng mga nakakaiyak na mga pangyayari. Mag-iiyakan ngayon yung mga members niya. So, siya naman tuwan-tuwa, nakikita, nag-iiyakan yung mga members. And number 3, yung mga practical lang na mga doktrina. Magaling ka dapat makisama, mabait kang kasama, masarap kang kasama. Yung mga ganun lang yan. And then, number 4, good manners and right conduct. Alam na po natin yun, yung kinukwento sa yung mga tinuturo sa school. Number 3, prosperity gospel. Kapag kayo, binigyan nyo si pastor ng 10%, yayaman kayo. Mga style ng mga yan. Kapag kayo, binili nyo ng bagong barong, si pastor na ang tatak ay yung mamahalin. Hindi ko po alam yung tatak ng mamahaling barong. Pagkat bumibili lang ako dito sa Divisoria. Yayaman kapag papalain kayo. Nako, ganyan po ang mga style na. No? And number 3, hindi nila alam kung paano mag-rightly divide. So, mangyayari na lang, nakukonfuse yung mga members niya, magtatanong, pastor, ano ba yung pastor? Hindi, ganun din yun. Pareho lang yan, ganun yun. Kasi sabi ni Brother Mel, pastor, si Apostol Pablo lang apostol ng mga ano. Hindi, ganun din yun. Si Pedro nga, nangaral ka sa Cornelio, hintil din si Cornelio. Mga ganyang sagot na lang yan. Tapos sasakay na yung mga members kasi brainless nga sila. So to keep members brainless, so kinokontrol niya na kasi nakita niya kahit ano i-message niya, kahit ano isagot niya sa mga tanong, kahit mali-mali, ay talaga pastor, yun naman pala ganyan. Gusto ng mga pastor yan. No? So kayo mga member kayo, mga brainless kayo, hindi yung brainless po na wala kayong isip. Brainless po kayo na hindi nyo iniisip kung tama pa ba o mali yung tinuturo ni pastor. And then, opposing Paul's teaching. Kung ano yung kontra sa turo ng Apostol Pablo, dun sila. Bakit? Kasi, ang turo ng Apostol Pablo, walang tithes. O, saan sila kukuha ng sweldo nila?
Ang turo ng Apostol Pablo, walang offering. Walang kung anong bigayan dyan. Cheerful giving lang. Paano kung maliit ang collection, cheerful giving? Pasensya ka, pastor. Yun ang turo ng Apostol Pablo. Gumawa ka ng paraan ngayon para mapaunlad mo yung sarili mo. Ayon ng mga pastor ng mga ganon. Gusto nila, laid back lang sila. Tapos yung mga members yung sasagot ng mga SSS nila, ng mga monthly amortization ng kung ano-ano. So, ganyan ang mga nangyayari dyan. No? So, again, we have 5 points. Apostles' warning, deceptive appearances, anti-Paul indoctrination, works underneath faith, self-serving motives, teach self-made doctrines. So, dapat po, natatandaan po natin yung mga bagay na yan. Sapagkat pag hindi, lulusob yung mga yan. Na nakabarong, na mababait, na magagalang, at nako, lagot kayo. Lagot sila kapag sila ay napasakay nito mga pastor na to, no? So tayo, hindi tayo basta-basta malilin lang nitong mga bagay na ito, mga taong ito, mga self-proclaiming pastors, bishop, o whatsoever, sapagkat tayo ay aral na aral sa doktrina ng Apostol Pablo. Okay, let us all stand in the presence of our Lord as we seek His guidance for today's service. Manaming banal na mapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa umagang ito. Magkakasama kami ng aking mga kapatid na magpabanding, magkakainan, magkakasiyahan, at higit sa lahat ay mag-aaral ng iyong mga salita sa ikatatatag at ikalala ng aming mga buhay espiritual. Pagpalain niyo pong bawat isa narito, maging ang aming kapiling sa Facebook Live at sa mga manunood sa aming YouTube channel, sa mga hindi naman po namin nakapiling sa umagang ito. Nasaan man po sila, kung ano man po ang kanilang ginagawa, pagpapalain niyo po sila at iingatan. At sa mga susunod na linggo po, ay makapiling na po namin sila dito na mag-aaral yung mga salita. Pagpalain niyo po ang aming munting gawain mula umpisa hanggang sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay at ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.
sa iyong ginawa. Minsan pa, salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko, mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw hindi mo sa bumabay. Wala sa iyong palakpakan po natin. Patuloy po natin na awitan ng Panginoon ngayong umaga. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat Precious word of God.
Our scripture reading will be found in the book of Ephesians, chapter 2, verses 1 to 10. Verse 1, "And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins." Verse 3, "Among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by the nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." For further understanding, we will read our scripture reading in our native language. "At kayo na binuhay niya mula sa pagiging mga patay dahil sa pagsuway at kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kasama na rin tayong lahat na namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng laman at pag-iisip. Kaya't kalikasan na nating maging kabilang sa mga taong pinupootan ng Diyos. Subalit ang Diyos, na napakasagana sa habag, na siyang napakadakila ng pag-ibig sa atin, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kayo ay naligtas. At tayo'y muling binuhay na kasama niya, at pinaupong kasama niya sa mga lugar ng sangkalangitan dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at tayo'y hindi mula sa inyong, at ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Sapagkat tayo'y nilalang gamit ang kanyang mga kamay, nilikha para sa mabubuting gawa, at ito'y inihanda ng Diyos para sa atin noong una pa man upang siya nating lakaran. God bless the reading of His precious word. Everyone may now be seated. Sa ating mga tagapagpaawi, tayo po tutungo sa ating edification. Ating pong topic ay Saved by Grace Alone. Saan po natin sa verse 1 ng chapter 2? You had He quickened who were dead in trespass and sins. At kayo na binuhay niya mula sa pagiging mga patay dahil sa pagsuway sa kasalanan. So makikita po natin dito sa kabanatang 2, talatang 1, na isinasalarawan ng Apostol Pablo yung isang spiritual na transformasyon. May spiritual na transformation kung saan tayo po daw ay dating mga spiritually dead at tayo ay binuhay niya ng Diyos. Ibig sabihin po ng quickened ay binuhay. Medyo iba po yung ginamit na salita dito, salitang Greek, pero malalim pong Greek.
So dahil daw sa ating mga pagsuway at kasalanan noong tayo'y spiritually dead pa, ay ginawa daw tayo ng Diyos na buhay. So in other words, yung pagiging patay natin spiritually ay nagkaroon ng transformasyon at ngayon tayo ay spiritually alive na. Ito yung umpisa ng Apostol Pablo dito sa chapter 2. Before, we are spiritually dead. Not physically dead, but spiritually dead. At ano raw meron kapag ikaw ay spiritually dead? Of course, hiwalay ka sa Diyos. At ano naman kung hiwalay ka sa Diyos? Ang mangyayari po ay kontrolado ka ng kasalanan. Wala kang magagawa kundi gumawa ng kasalanan sapagkat hiwalay ka sa Diyos. Brother Mel, meron namang hindi namang kagaya natin, nakakagawa sila ng kabutihan kahit papaano. Opo, pero sa ibabaw lang po yan. Hindi nyo po nakikita yung nasa likod po nun. Ano po? Sapagkat kung ito pong mga hindi natin kagaya, hindi makakagawa ng kasalanan, wala pong epekto tong salita ng Diyos na to. So, everything is pagpapaimbabaw lang po ang nakikita natin. Kahit po tayo ay gumagawa ng kasalanan, subalit dahil sa biyaya, tayo po ay naging makatuwiran o righteous sa Diyos. So, before we are separated from God, hiwalay tayo, and before we are in a state of sinfulness, tayo po ay makasalanan sa harap ng Diyos. Sa verse 2, ang sabi, where in time past, you walk according to the course of this world. So, may nire-reveal dito ang Apostol Pablo patungkol sa kondisyon ng sanlibutan nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Diyos. Nung tayo ay hindi pa sumasampalataya sa death, burial, and resurrection ng Panginoong Hesukristo. So, makikita natin dito, you walk according to the course of this world. Kung saan nung una ay sinusunod daw natin yung takbo ng mundong ito. So, yung takbo ng mundong ito ay yung impluwensya ng mundo sa paghahari ng tinatawag na Prince of the Power. Yung tinatawag na si Satanas, yung devil, at yung kanyang mga kampon. Sila kasi ang nagpapatakbo ng mundong ito. Yung Prince of the Power of the Air na sinasabi nila, referring to kay Satan or doon sa devil. Prince of the power of the air, the spirit that na work in the children of disobedience. So, pinapakita dito ng Apostol Pablo na yung isang tao na hindi pa nakakatanggap ng biyaya, hindi pa sumasampalataya sa death, burial, and resurrection ng Panginoon Kristo, nandoon daw siya sa ilalim ng Prince of the power of the earth, of the air. Ano itong Prince of the power of the air? Kapag sinabi mo ba, Brother Mel, na kami ay sumusunod sa takbo ng mundo, social media account, meron tayo. Facebook account, meron tayo. Yan, takbo ng mundo yan, Brother Mel. Kailangan namin yan. YouTube, cellphone, kailangan namin yan, Brother Mel. Ibig sabihin ba, nasa ilalim na kayo ng demonyo? Hindi po. Ang ibig sabihin po na nagpapaisa ilalim ka sa takbo ng mundo, sa demonyo, sumusunod ka sa trend, pero ang kalalabasan nun, mga bagay na hindi kasiya-siya sa Diyos. Alam natin na itong mga bagay nito ay magdudulot ng mga hindi kasiya-siya sa Diyos at hindi kasiya-siya sa atin, pero sinusunod natin. Kasi nasa ilalim ka ng kapangyarihan ni Satanas. Yan po yung tinutukoy ng Apostol Pablo rito. Ang problema po sa mga churches, bawal ang Instagram. Kasi takbo ng mundo yan Yan ang trend ng mundo, kapatid. Bawal mag-Facebook. Bawal mag-Facebook. Bakit po, pastor? Kasi yan ang takbo ng mundo. Di wala na mangyayari sa atin kung ganun. Di magmumukha na lang tayong ignorant. Why? Hindi po nila naintindihan yung sinasabi ng salitang takbo ng mundo na sinusunod ng mga tao. Dapat nalalaman din ito mga pastor na to. Kung ano yung takbo ng mundo na nanood ka lang ng concert, masama na, takbo ng mundo. Hindi po. Yung takbo ng mundo na tinutukoy ng Apostol Pablo rito ay yung sumunod ka sa isang trend ng kalalabusan, mga bagay na hindi kasaysiya sa harap ng Diyos. No? Gets, no?
So, before we live to what is sinfully pleasurable. Again, hindi po ito yung bumili ka ng laptop, bumili ka ng cellphone, kasi kailangan mo nga naman yun. Hindi po yun, pleasure na ang kahihinatnan, pagsuway sa mga nais ng Diyos. No? Before we live to what the world has to offer. Before we live to what the world influence us. Before we live to what the world pressures us. Alam niyo po, yung mga ganyang bagay na yan, may pressure sa atin Lalo na kapag yung kapitbahay mo nakabili ng color TV, tapos lahat kayong nasa tundo, black and white pa rin. No? Mapipressure ka ngayon. Naku, si kapitbahay, may TV na, color, tayo black and white. Ito na si tatay ngayon, napipressure na, May washing machine na si kapitbahay, ikaw, palo-palo pa rin, tsaka batya, ang ginagamit mo. Nakaka-pressure, Ganyan din po yung takbo ng sanlibutan na pinapatakbo ng demonyo. Mapipressure ka kasi sila, naku, ito na yung bagong mga bar. Mga bar, mga inuming mga talaga na magiging wild ka. Yung mga ganyan, So may pressure lahat kasi ang nagpapatakbo ng ating sanlibutan, walang iba kundi si Satanas. So again, sinasarawan ng Apostol Pablo na noong una, nung hindi pa tayo nakatanggap ng biyaya, tayo ay namumuhay sa isang tinatawag na kalikasan. So ano yung kalikasan natin? Yung namumuhay tayo na wala ka tayong iniisip na matutuwa ba ang Diyos dito? Matutuwa ba ang faithful word dito, mga kapatid ko, sa gagawin ko? Wala tayong iniisip na ganon. Ang iniisip lang natin kung ano yung makakapagpasaya sa atin. Whether hindi yan nakasiya-siya sa Diyos o kahit sino, gagawin ko to. Bakit? Kasi kalikasan ko to. Bakit? Kasi hiwalay ako sa Diyos. Sapagkat wala akong pananampalataya sa Kanyang death, burial, and resurrection. Verse 4, But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. So, makikita natin dito yung salitang, but God. After all na sinabi ng Apostol Pablo, yung mga kalikasan natin, nahiwalay tayo sa Diyos, na wala tayong ginagawa, kung itong gagawin natin, matutuwa ba ang Diyos dito? Malulungkot ba ang Diyos dito? Gagawin pa rin natin kahit malulungkot ang Diyos. At ang sabi ng Apostol Pablo, likas nyo yan. Kalikasan yung gawin yan, yung mga bagay na yan. Kasi nga, hiwalay kayo sa Diyos. And then, pagdating sa verse 4, meron ditong salitang, but God. So, makikita natin dito sa verse 4, merong turning point. May nag-iba. May nag-iba na bumait ako, Brother Mel? May nag-iba ba na nakapag-isip ako na maging mabait ako? Hindi po yun yung nag-iba. Hindi po yun yung turning point. Ang turning point dito na sinasabi, yung salitang, but God. Subalit ang Diyos. Ano meron sa Diyos? Who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Yung turning point dito, pero mayroong isang Diyos na mayaman sa habag. Mamaya, sasalubungin niya ngayon itong isang taong hiwalay sa Diyos, na spiritually dead. In other words, there is a turning point here in verse 4, a God who is rich in mercy, a God who is rich in love. Mahal niya yung taong yon, yung taong makasalanan na yon, yung taong walang kakayahang gumawa ng kabutihan, yung taong ang kalikasan ay gumawa lang ng kasalanan sapagkat hiwalay siya sa Diyos, pero ngayon naririto yung Diyos, mayaman sa habag, mayaman sa pag-ibig, sasalpukin niya ngayon yung taong yun. Magkakasalupukan sila nun. In verse 5, ang sabi, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Kahit noong tayo'y mga patay pa, dahil sa ating pagsuway, eto na. May bumuhay sa atin. May bumuhay sa atin. Kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, tayo ay naligtas. So, ano pong ibig sabihin ng dead in sin? Wala tayong koneksyon sa Diyos. Pupunta ka sa kapahamakan. Wala kang kakayahang isalba yung buhay mo para maiwasan yung kasalanan at ikaw ay tuloy-tuloy sa kapahamakan. Sapagkat ikaw ay dead in sin. Hopeless ka na. Tuloy-tuloy ka na sa impyerno.
Pero dito ang sabi, pero may isang Diyos na mayaman sa habag. Yun na nagdala. Pero may buti na lang, merong isang Diyos na mayaman sa habag at mayaman sa pagmamahal. In other words, kung mayaman sa pagmamahal to, unconditional to. Kahit sino ka pa. Hindi niya titingnan yung nakaraan mo, yung kapangkasalukuyan mo at yung future mo, kung sino ka at ano ka, dahil mayaman sa pag-ibig tong Diyos na to, iibigin ka nang walang kondisyon. Unconditional love. Wala naman po tayong inibig dito ng wala lang. Kaya po natin iniibig yung isang tao kasi gusto mong maging asawa. Gusto mong maging asawa. Kaya naman itong isa, iibig sa isang tao kasi gwapo tong isa. Kasi maganda to. Kung hindi naman gwapo to, siguro matalino. Siguro maraming pera. Lahat ng pag-ibig dito sa mundo, conditional. May kondisyon. Pero dito sa sinasabi ng Apostol Pablo dito, merong isang Diyos na mayaman sa pag-ibig, na iibigin ka unconditionally. Kahit na puno ka ng kasalanan. So, there is God. God's love, even you are dead in sin. In other words, hopeless. At itong pag-ibig niya, kaya kang i-resurrect mula sa kamatayan. Isang pag-ibig na kaya kang buhayin mula sa kamatayan. No? Nakita na kayo ng isang tao na pulubi siya, na nasa lansangan, hopeless, ilang araw nang hindi kumakain, hindi naman pinapansin ng mga tao. Kung bigyan man siya, mga tinapay lang, tubig lang na maliit, tapos ilang araw hindi mo na siya nakikita. Nung tinanong mo, nasaan yung pulubi doon? Patay na. Sa morgue. Bakit namatay? Paano hindi mamamatay? Hindi mo kumakain yun. Wala namang nahihiga ang maayos yun. Init lamig, sinasalpok ng katawan niya. Di nagkasakit si pulubi, namatay. Ba't ganun ang buhay? Kasi hopeless siya . Wala naman pwede magmahal sa kanya. Wala naman pwede mag-aruga sa kanya. Pero dito, ang makikita natin dito, na yung pulubi na yon, hopeless, malapit nang mamatay, parang may nag-resurrect sa kanya. Parang may bumuhat sa kanya, dinala siya stretcher, dinala siya sa ospital. Pagalingin niyo po siya. Unconditional love. Hindi kilala kung sino yun. Hindi niya kilala, hindi niya kamag-anak. Dinala siya sa ospital, at itong pulubi na to, mukhang na-revive siya. Nabuhay itong pulubi. Dito natin i-analogy yung kwento natin. Sinasabi ng Apostol Pablo. So suddenly, itong si pulubi, bound to death na, ilang araw na, mamamatay na, may sakit na, may kumuha sa kanya din sa ospital. Pagdating niya sa ospital, marami siyang sakit. Kasi, siya ulan araw . Pero nabuhay siya. Bumuti yung pakiramdam nitong hopeless na to. Parang tayo, hopeless, bumuti yung pakiramdam. So verse 6, ang sabi, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Jesus. At tayo'y muling binuhay na kasama niya. Dinala. Doon tayo sa analogy natin. So, dinala sa ospital, nabuhay ngayon. Magkano po ang lahat ng gastos niya sa ospital na yan? 300,000 po, sir. Kumuha ng cheque. 300,000. Asian Hospital. Sa Asian Hospital dito. May pinakamahal na sa Asian Hospital din. 300,000 ito. Magaling na ba siya? Buhay na ba siya? Opo. Kano-ano niyo po siya? Wala. Walang connection. Walang connection, sir. Pero dinala nyo rito. Mamamatay na siya, binuhay, nabuhay siya. Nang hindi nyo kaano-ano. Parang gano'n na nga. Sabi ng lalaki, parang gano'n na nga, binuhay ko siya. Ito matindi. Ito matindi. Yung bumuhay sa kanya, yung nagdala sa kanya sa ospital, gawin na natin kwento to, para mas natin, maintindihan. Isa palang prinsipe ng palasyo. Prinsipe pala. Nagpakilala yung prinsipe. Kasi pag
Ganun na yung cheque. The palace of, Prince Jerry Peñones. Kamahalan. Kayo pala yung prinsipe na nagdala dun sa tao, kamahalan. Kaano-ano nyo po yun? Wala, hindi ko siya kaano-ano. Nahabag lang talaga ako. Isang unconditional na pag-ibig lang talaga ang meron ako ngayon. Kaya binala ko siya. Talaga kamahalan. Eto na po siya. Magaling na po siya. No? So, iuwi niya na ngayon ni Prince Jerry, yung tao, at tayo'y muling binuhay. Nung binuhay niya, ang ginawa ni Jerry, ni Prince Jerry, sinama niya sa palasyo, kasama niya ngayon. From there on, ikaw, kasama tayo. Kung prince ako, prince ka na rin. Sinama, pinaupong kasama. Hindi lang yung gumaling ka na, sige bili kita ng house and lot bigyan kita ng trabaho sa palasyo para bumuti okay na yun malaking bagay na yun Pero yung isama pa siya ni Prince Jerry, kasama niya, pinaupong kasama, mula ngayon, pareho na tayo, prinsipe ka na rin dito. And that's unconditional love. Ganun tayo. Hopeless tayo. Ito yung Jesucristo, nakita ka, puno ng habag, ngayon uupo siya sa sangkalangitan, kasama mo siya ngayong uupo doon. Ng kalangitan. Amen. At tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya doon sa sangkalangitan. Sa mga lugar ng sangkalangitan dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So tayo, sabi na Apostol Pablo, noon nga wala ka bound ka ng mapunta sa kapahamakan, hiwalay ka sa Diyos, wala ka lang gustong gawin kundi ang kasalanan, at ngayon patungo ka na sa kamatayan, someone rescue you. Nirescue ka, sabi ng Apostol Pablo, nirescue ka, Panginoong Jesucristo. At nung nirescue ka from death, He quickened you. Nagkaroon ka ng bagong buhay, at hindi lang yun, ngayon, kasama mo pa siyang uupo doon sa kalangitan. Sobrang big time. Sobrang laki ng pag-ibig ng gagawin nito. Walang taong kayang gumawa. Ito lang ang sinasabi ng Apostol Pablo. All of the sudden, you raised from dead. And all of the sudden, biglang may bago kang identity ngayon. Okay na yung nabuhay ka Thank you po sa pagsagip niyo sa akin, sir. Uwi na po ako. Magbabagong buhay. Hindi. Biglang may bagong identity ka ngayon na binigay pa sa'yo. May deklarasyon pa kayo sa'yo na bagong identity. Hindi lang yun. All of the sudden, meron kang bagong position ngayon. And all of the sudden, iba na status mo. Iba na ang estado mo. Hindi, malayo na dun sa nakaraan mo. Because of the grace of God. Ang lahat ng ito, ang sinasabi ng Apostol Pablo, lahat ng yan, isang word lang. Grace. Biyaya lang. And then sa verse 7, ang sabi, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us through Jesus Christ. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. That in the ages to come. Anong ibig sabihin niyan, Apostol Pablo? That in the ages to come, na itong grace na to, itong biyaya na ito, hindi to temporal. Ito ay eternal. Tatawid to sa mga panahon. Tatawid to sa mga ages. Hindi to yung parang ngayon lang. That in the ages to, sa mga susunod pang panahon, nandiyan pa yan, yung grace na yan. That in the ages to come, He might show. Ano yung ipapakita niya? This grace is not a mystery anymore. Dati mystery siya. Ngayon, nakashow na siya, pinapakita niya na. Open na para sa lahat. Dati mystery siya hindi naman para sa lahat kasi nakatago siya. Pero ngayon, that in the ages to come,
kaya niya nang ipakita to. Open na itong grace na to. The exceeding riches of His grace in kindness. And this grace will go beyond measure. Wala siyang pipiliin kahit sino. Mapa-Israelita ka, mapahintil ka, ano man ang iyong lahi, ano man ang iyong katayuan sa buhay, hindi man maganda ang iyong past, hindi pa rin maganda ang iyong present, hindi pa rin magiging maganda ang iyong future, but this grace will go beyond measure. Kayang-kaya ka pa rin sakupin ng biyayang ito. And sabi, toward us through Christ Jesus. And this grace can only be found through Jesus Christ. Walang ibang means. Walang kayang gumawa ng grace na ito ng kahit anong gagawin ng isang tao, kahit anong pagsisikap ng isang tao, kahit siya na pinakamagaling na mag-circus, hindi niya kayang makamit ang grace na ito. Makakamit lang ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Sapagkat dahil sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. For by grace are ye saved. In other words, this grace is the only source of salvation. Wala pong ibang pagmumulan ang biyayang ito, kundi ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Kapag wala kang kaligtasan, walang grace. Ito lang po ang pagmumulan upang makamit mo yung biyaya, itong salvation. Now, papaano ko makakamit itong salvation? Makakamit mo yan through faith. This grace that will give salvation is by faith, through faith. So kung nais mong makamit yung biyaya, kailangan ikaw ay may kaligtasan. At para makamit mo muna itong kaligtasan, ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. And that not of yourselves, and this grace can be enforced by human effort. Walang human effort na makakakamit ng grace, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya lang. Kahit anong gawin mo, kahit 10 beses ka nang mag-altar call dyan, na umiiyak-iyak ka pa, kahit nasabihin sa'yo si pastor, tanggapin mo, Panginoon sa Kristo bilang sariling tagapagligtas, kahit 2 beses pa, kahit 20 beses, pagkatapos magpabautismo ng kahit 10 beses pa, wala po yun. Sapagat ang lahat ng iyon ay human effort. Hindi niya po kayang pantayan o makamit yung kaligtasan. Sapagat ang kaligtasan po ay makakamit lang sa pamamagitan lang ng pananampalataya mo sa kamatayan, pagkakalibing at resurrection ng Panginoon Jesucristo. This grace cannot be enforced by human effort. It is the gift of God. This grace is a gift, means you cannot earn it. Hindi mo ito pagtatrabahuhan. Wala pong regalo na pagtatrabahuhan mo. Kapag pinagtrabahuhan mo po yun, ibig sabihin, hindi po yun biyaya. Yun po ay bayad. Yun po ay reward. Lagi ko pong sinasabi dyan. Kung bibigyan po si Kuya Jerry ng 10,000 at sinabi po na ito ay bonus ko sa iyo, Jerry, 10,000 ito, hindi niya po pagtatrabaho yun. Pero, kapag sinabi na ng boss niya na ito na yung sweldo mo, Jerry, ibig sabihin po nun, pinagtrabahuhan niya po yun. Iba po yung tinanggap mo na pinagtrabahuhan, iba po yung tinanggap mo na regalo lang sa'yo. Hindi po pinagtatrabahuhan itong grace. In other words, walang human effort na kasama rito. Ito po ay biyaya sa atin ng Diyos. Bakit ko ito nakamit? Sa pamamagitan lamang ng iyong faith, ng pananampalataya. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki
ang sinuman. Ang biyayang ito ay hindi mo makakamit sa kahit anong uri ng iyong gagawin. Ang sabi ng Apostol Pablo. Bakit Apostol Pablo? Sapagkat itong biyaya na to ay hindi kasama yung tinatawag na effort. Bakit? Sapagkat pag nag-effort ang isang tao at napagtagumpayan niya yon, ang kasunod nun, pride. Pagyayabang niya yon. Ha? Actually, sa akin po, wala pong masama yon. Kung natapos ng civil engineering yung mga anak nyo, natapos ng ganito, gano'n, punuin nyo po lahat yan ng dingding nyo ng diploma ng mga anak nyo. Okay po sa akin yan. Kasi pinaghihirapan nga naman po nila yan. Subalit sa Diyos, hindi ka maghihirap and therefore, walang diploma, pare-pareho lang kayo. Sapagkat ang Apostol Pablo rito ay makikita natin, ina-anticipate niya na na kapag ang isang tao ay nagtagumpay dahil sa kanyang mga gawa, ang kasunod nun, pagpapaimbabaw. Pagmamalaki. No? At ayaw ng Diyos yung mga ganong bagay. Ang gusto ng Diyos, pantay-pantay lang tayo. Sapagkat, kung ang grace ay makakamit sa pamamagitan ng mga ministry, ng mga kasipagan mo sa gawain, kawawa naman yung ibang hindi nagmi-ministry sa langit. Aapihin lang sila ng mga papakilalang mga bishop dyan, mga reverend dyan. Iaapihin lang sila nun. No? Pagdating natin sa langit, iisa lang po ang meron tayo. At yun po ay yung tinatawag na biyaya galing sa Diyos. Our last verse. For we are His workmanship. Ito yung ginamit natin kagabi, kay Ate Marlene. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Sapagkat tayo nilalang gamit ang kanyang mga kamay, nilikha para sa mabubuting gawa, at ito inihanda ng Diyos para sa atin nung una pa man, upang siya nating lakaran. In other words, for we are His workmanship. After that grace na ma-receive natin, ma-realize natin, ako pala ay isang work of art ng Diyos. Ako pala ay minolde gamit ang kanyang mga kamay. Pag sinabi mo yung salitang workmanship, may kinalaman na po yun sa paggamit ng kamay. At ang resulta nun, isang tinatawag nating obra maestra. Yun. Ako pala ay obra maestra ng Diyos. Ngayon ko lang nalaman. Nung nanampalataya sa death, burial, resurrection. Created in Christ. After that grace that I had, we are work of art. At ang template pala, ang pinaggayahan pala sa akin, ay si Jesus Christ. Yun pala yung pinaggayahan sa akin, template. Parang yung makina ng company ni Kuya Jerry. Pag yung silya ginawa, pare-pareho. Bakit? Meron siyang template. Meron siyang padron na tinatawag. Nung araw, yun ang ginagamit na salita, padron. Saan ba yung padron yan? Magpapagawa ng pantalon. May padron na gano'n, gugupitin ni Taylor. Iisa yung resulta. Tayo po ay ginawa sa isang padron. Ang padron na yun ay ang Panginoong Jesucristo. Jesus unto good works. After that grace, we realize that we're unto good works. At ngayon nalaman natin, kaya pala ako nilalang ng Diyos para mabigyan niya ako ng biyaya. Noong una pa, nakita niya na ako ay mananampalataya at ngayon bibigyan niya ako ng biyaya at ngayon ipinapaalala niya sa akin, yung biyaya na yan, hindi yan pasaporte para gumawa ng kasalanan. Hindi yan pasaporte para magtampisaw ka sa kasalanan. Yang biyaya na yan ay ibinibigay sa iyo at sana ay gamitin mo sa kabutihan. Para kang si Superman. Pag nanonood tayo ng mga cartoons, ng mga Marvel, merong si Spider-Man. Si Spider-Man, nililigtas niya yung mga tao, si Superman. Later on, meron na uling isang Spider-Man. Meron din siyang power, parang si Spider-Man. Pero ginagamit niya sa kasamaan naman. Nagnanakaw siya sa bangko. Tapos itong Spider-Man na mabait,
Tatalunin niya ngayon si Spider-Man na masama. Ha? Tayo po ay ginawa ng Diyos na superhero, Spider-Man, para sa mabuting mong bagay. Kaya ang sabi ng isang salita dun sa Spider-Man, great power means great responsibility. Binigyan tayo ng biyaya ng Diyos, gamitin natin to ng responsable, paggawa ng mabuti. Ordained, which God had ordained. After grace, we realize God prepared us beforehand pa. Malalaman natin na, ang Diyos pala ay inihanda pala talaga ako. Mula noon, bago palalangin ang mundo, inihanda niya na ako na sa taong 2023, magkakasama-sama pala kami ng Faithful Word Ministry. Magiging bahagi pala ako nito. At dito po namin sama-samang matututunan yung mga ganitong aral na hindi pa namin narinig nung 30 years na dumadalo kami dito, born again. Dito lang po namin nalaman ang mga bagay na ito. Na lalakaran namin at isa sa pamuhay ang biyaya na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon. Key takeaways natin, from spiritual death to eternal salvation. Mula sa pagiging patay sa kasalanan, ngayon ay meron na tayong eternal na kaligtasan. At yung eternal na kaligtasan na yon, may siguridad yun. Di siya mawawala kahit na nakakagawa tayo ng kasalanan. From wrath of God to grace of God. Mula sa galit, mas malalim na galit? Muhi. Pagkamuhi ng Diyos sa akin, up to the point na bigyan niya ako ng biyaya. No? Siguro po, meron po tayo ditong mga empleyado, no? Na galit sa inyo yung boss nyo. Kahit wala kayong ginagawang masama, galit sa yung boss mo. Ikaw, isang beses ka nang umabsent, sinermonan ka na. Yung isa mong ka-office mate, 3 taong absent, pagkapasok, na-miss kita. As na doon na yun, dami mo nang patrabaho doon na yun, no? Lahat yung 3 taon na yun, pinayaran ko sweldo mo, ha? Ikaw, na-late ka lang ng 1 minuto. Lagi kang late, eh. Ha? Ngayon lang ako na-late, boss. Ngayon lang ba, galit ako sa iyo, eh, no? Ganon, no? From wrath of God. And then pagkatapos, binigyan ka ng grace, no? Yung boss mo biglang nagbago sa iyo, pinromote ka, CEO, mas mataas pa sa boss mo. No? Sobrang grace, no? From work of sin to work of righteousness. Mula sa paggawa natin ng mga kasalanan, buhat nung nakamit natin itong biyayang to, maasa tayo sa mga susunod na panahon ay gagawa tayo ng mga mas lalong makakabuti, hindi lamang sa atin, kundi sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Sa mga oras na aking pagdarasal, para bang usang hingal at nauuhaw, sa umaagos na batis na iyong pagmamahal, ako'y dako mo sa piling mo, pagsama mo'y hangat, Panginoong Jesus, walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas at totoo. Sa iyo, O Diyos, ako'y mananalig. Mga pangako mo'y laging
pag-asa't kabutihan mo hatid. Aawitan ka, pupunihin ka, magpagkailanman, Panginoong Yesus. Walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y lingapin mo, Panginoong Yesus, walang katulad mo, pag-ibig mo'y wagas at totoo. Panginoon, ang nais ko, ang manahan sa presensya mo, ako'y lingapin mo, ako'y lingapin mo, ako'y lingapin mo, oh Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, talo ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag mo. Ikaw ang sasambahin, paligid man ay magtinig, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako, Ama. Saan ba? Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako, Panginoon, nakita at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ito. Walang katapusan ang pagmamahal, walang pinipili ang puso. Kahit kailan, kahit kailan, di ka na
pag-ibig mo ako noon Maraming salamat po sa natapos naming gawain, Panginoon. Muli, iningatan niyo po mula simula hanggang sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakapiling namin dito, maging ang mga nakapiling namin sa Facebook Live, maging ang mga manonood sa YouTube channel. Pagpapalain niyo po lahat sila at nawa ang mga salita na iyong aming napag-aralan ay tungo sa ikatatatag at kilalakas ng kanilang mga buhay espiritual. Sa mga hindi po namin nakapiling, kung nasan man po sila at anuman po ang kanilang ginagawa, lagi niyo po silang iingat at gagabayan. Kailangan po namin na sa mga susunod na panahon ay makasama at makapiling namin sila dito sa inyong gawain. At ngayon sa Kanya na pagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Jesucristo ayon sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin ang sanlibutan, na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa isang Diyos, naganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, ang bawat isa ay magsabi ng Amen at Amen. Sumayin niyong biyaya at kapayapaan mula sa ating Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.